之下，俗人一场，芸芸众生却贪恋着我疏狂。苍穹之上，我心向往，这双手掩不住的光，看星盘排开多少难解的心结，回头望又是神鬼神类的情节，时空把我写进又一片荒野。只好去有杀死贪图，不小心撕开了天幕，口中的权术让这碗金汤洒一地，它并不太坚固。当你在这里，要说的规矩竟被我给制定，就学来治病，铲除掉这一片大地的顽疾。我们俗人分享一步一步稳，我们俗人从未想真假不分，我们俗人勾栏听曲乐舞者，可曾见满山孤魂，只怪我奋不顾身，留后人考究我的心理涂鸦。这双手掩不住的光，看星盘排开多少难解的心结，回头望又是神鬼神类的情节，时空把我写进又一片荒野。日行一趟，却又随意，我的期盼将结局动不局，是我失去，当你后悔那又是何必？好多狂言，好多狂辩，每场戏我都只手眼底，越难越死生屠宰千万余，不一我就定。Sujian, anong binabalak mong gawin? Takpin siya! Huwag gumawa ng kasamaan sa gitna ng gabi. Huwag matakot sa tagapangalaga tuwing umaga! Sa iyong kasamaan, hindi ka makaliligtas. Lantaran kayong lumalaban. Nagsisimula ba kayo ng himagsikan? Hindi lang ito para sa mga tagapagtanggol. Ang laban na ito ay para sa mga mamamayan ng Dafong! Ang kumakalaban sa imperyo, kamatayan ng parusa! Kawanihan ng talugtalaan! Ang kawanihan ng talugtalaan! Yan ang bahala. Anong gagawin mo? Pinunong siyo! Susihan! Susihan! Si Dukat Sao! Inukusahan ang walang sala at tumulong sa paninil! Nakipagsabuatan siya kay Pinunong Che Yongsu upang paslangin si Jiang Xinghuai, tagapangasiwa ng Zhuzhou! At ayon sa batas ng Dafong, kamatayan ang kanyang parusa! Sa kanya! Tama lang sa kanya yan! Tama lang yan! Tama! Sige! Ito lang yan! Sa kanya! Pinunong siya, huwag mong gawin sa akin to! Wag! Hindi mo maaaring gawin sa akin to! Baka wala mo na akong susihan! Hindi mo maaaring gawin sa akin to, susihan! Bigyan mo ako ng pagkakataon! Alam ko mali ko! Alam ko pagkakamali ko! Alam ko na pagkakamali ko! Baka wala mo ako susihan! Susihan, makinig ka! Alam ko na pagkakamali ko! Pakiusap, hindi pa huli ang lahat! Alam ko ang mali ko! Takot ka? Lahat naman takot sa kamatayan. Yung batang tinamaan ng sibat mo, takot din mamatay. Ganon din ang mga taong namatay ng dahil sa utos mo. Pati na rin
Si Pinunong Jiang na sinakal mo sa kulungan, tingin mo ba natakot siya? Sujian! Nagisisi na ako! Pakiusap, baka wala mo na ako! Hindi mauli ang lahat! Sujian! Ang Sujian! punong tagapamahala sa Chujo! Ang punong tagapagtanggol na si Jae Yong-su! Nakipagsabuatan sa manggagaway na si Pinunong Wai upang paslangin ng mga taga-Chujo! Bukod pa roon, nakipagsabuatan din siya sa Emperador upang ipahamak si tagapangasiwang Jiang Xingwei! Sinakal siya hanggang siya ay mamatay! Maraming kasalanan ng taong ito. Walang kapatawaran yun. Kaya ngayon, ang kanyang kaparusahan ay kamatayan! Pinunong Wei! Ako si Xu Jian! Nagbibitiw na sa tungkulin! Salamat sa pag-ubos sa mga taksil sa katungkulan! Salamat sa paninindigan para sa katarungan sa Chujo! At kay Pinunong Jiang! Salamat, Pinunong Shu! Salamat sa pag-ubos sa mga taksil sa katungkulan, sa katarungan para sa Chujo at Pinunong Jiang! Maraming salamat sa iyo, Pinunong Shu! Pumatay ako ngayon ng mga taksil. Hindi dahil sa galit ko o upang maghiganti. Ginawa ko to dahil ito ang tama. Para ito sa katarungan kay Pinunong Jiang. At nais kong iparating sa imperyo. Lahat ng meron sila galing sa taong bayan. Maaapi nila ang mga mamamayan. Ngunit di malilinlang ang langit.
Salamat. 年挥之不散，鸟袖相看，回眼心中怅然恋。轻秋过山，空叶去起，我身畔一番暖雪，谁人为伴？抚我无需泪阑干，炊烟独叹，梦长梦又短。行军来如西风凛然，吹散我眉弯，有你又何妨？ Masaya akong may mga gabay ang Davao. 有你我就能安养模仿，明知这世间的奇寒，只愿续情感。 Pinunong Jang, magpahinga na kayo. 红袖香，我认定与你一生去绽放。行军来如西风凛然，吹散我眉弯，有你又何妨？人浮生在热来时段，有你我就能安养模仿。明知这世间的奇寒，只愿续情感。悲欢两不沾，花落光，红袖香。 我认定与你一生去绽放。Wala kang kwenta, salot ka. Ito na ang tamang panahon. Kapangyarihan ng kalangitan, mga kamunduhan, at gawin ng sanlibutan ang lahat ng lihim ng langit ay ikubli!
Patay na sina Che Yongshu at Do Quetzal. Sinong may gawa? Kayong lahat, ito ang kwento ng pagkapughaw na ginawa ng pinuno ng Hilaga. Ano naman ang liwanag na lumabas noon? At bakit nangyari ang ganun? Hindi kaya yun ang banal na pagganti? Saan nangyari yon? Walang nakaalam. Ang tanging alam natin, simula doon, sa Chujo, mabilis ang mga pagbabago. Kunin niyo lahat. May nangyaring kababalaghan na lantad ang tuntunin ng kalangitan. Ginawa ito ng kamahalan upang pangalagaan ang pangalan ng kanyang angkan. Eh bakit pinangalandakan ito sa lahat? Ang bagay na iyon ay dahil sa mga gabay ng gabi. Isa lang ang ating layunin. Sa paglilitis bukas, lahat tayo ay dapat malinis ang budhi. Wayen, malakas pala talaga ang iyong loob. Ako ang nagdala sa'yo kung nasaan ka ngayon. At ngayon nais mo kong sawatain? Magagawa mo yun? At kayo naman. Kayong dalawa, ilang dekada kayong nagtunggali. Ngunit ngayon nagkampihan kayo upang kalabanin ako. Ang husay nyo naman pala. Sige lang, ngayon ipakita nyo ang lahat ng kaya nyong gawin. Papatawan ko kayo ng parusang kamatayan sa panlilinlang sa emperador. Umamin na kayo. Sino pa nakiisa sa mga ito? Magpakita kayo sa akin. Ipakita nyo ang pagmumukha nyo. Meron pa nga. Kung ganun, isa ka rin sa kanila. Talagang kinakalaban mo ko, ha? Ako ang itinalagang emperador ng Tafong. Ako ang inyong pinuno, kaya paano ako'y mali? Lahat kayo may pinag-aralan, kaya ba't hindi nyo alam na ang ginagawa nyo ay kabastusan? Lahat kayo ay mga rebelde. Mga rebelde kayong lahat! Kamatayan ang parusa nyo! Kayong mga nag-iimagsik! Mga kamon! Kamahalan! Ang ukit ng banal na yan. Kamahalan, may payo ako na ibibigay sa inyo. Gamit ang kabanalang mula Yunlo. Ang tao ay dapat na tapat. Ganoon din ang kanilang pinuno. Kamahalan, pakiusap, parusahan niyong inyong sarili. Kamahalan, pakiusap, parusahan niyo sa inyong sarili. Hindi ako nagkamali. Hindi ako nagkamali. Sinong mag-aakala na sa lihim na silid ng tore ng Kagitingan, matatagpuan ang lahat ng katibayan ng mga nagawang kasamaan ng mga nasa katungkulan? Napakahusay. Tunay ngang mauhusay ang mga gabay ng gabi. Oo nga. At si Pinunong Wei, mahusay rin. Tama. Mabisa ang paraan ni Pinunong Wei dahil nilaso ng pagiging kahama ng imperyo. Nagkalat ang mga mapagsamantala.
na sumisira sa katatagan ng isang bayan. Tapos, anong nangyari? Matapos ang laban, muling nanggambala ang bayan dahil ang pangkat ng tambal muling nanggulo. Paulit-ulit kaming sinupok. Si Pinunong Wei nagkusang loob na mangalaga sa mga hangganan sa Hilaga. Matapos ang 3 buwan, ibinuwis ni Pinunong Wei ang kanyang buhay. Ginawa niya ito para sa kapakanan ng bansa. Namatay siya sa laban. At ang Diyos ng digmaan ay hindi na kailanman nakabalik. Nang mamatay si Pinunong Wei, talaga namang nalungkot ng matindi si Tagapayo Wang. Ilang araw pa lamang, ang kanyang buhok biglang namuti. Mabuti na lang at naroon din si Pinunong Shu. Ngunit sino po si Pinunong Shu? Oo nga. Nang mawala si Pinunong Wei, si Pinunong Shu, siya na lang ang tanging may kakayahan na panatilihin ang kaayusan sa bayan. Siya na lamang ang bukod tanging nakatulong kay Tagapayo Wang. Maaaring sabihing magandang kinabukasan niya. Pinanganak siya upang magtagumpay. Ama! Ina! Nakabalik na po ako! Ama, ina, narito na po ako. O anak, Nakabalik ka na! tila ang aga mo nakabalik ngayon. Nakakuha po kami ng katibayan sa pangungurakot sa Wanzhou. Kaya ang kasong ito, mas maaga naming natapos. Mananatili ka na ulit dito, tama ba? Nakatanggap ako ng liham galing sa imperyo. Binaha raw ang Janzhou, lubog ang sakahan, walang matirahan ng mga tao. Ipadadala raw ako ron upang ayusin yon at tumulong sa nasalanta. Bukas ang aking alis. Ano? Bukas ka agad? Ano ba naman yan? Pinagkatiwalaan ka ng kamahalan kahit nabaguhan ka pa lamang. Malabo nga lang para sa akin ang nangyayari sa imperyo. Hindi ko alam kung masama o mabuti. Siyempre mabuti ito, Ama. Magsilbi sa mga tawang dapat na ginagawa ng maginoong tulad mo. Tama po ang kapatid ko. Hindi maganda ang lagay ng bansa. Magulo ito ngayon. At bilang may pinag-aralan, masaya ako sa pagkatig nila. Kaya gagawin ko ang lahat upang makatulong. Oo na nga, sige na, tama na. Alam kong mabuti kang tao, Xu Xinyan. Mananatiling maayos ang dafong dahil sa'yo. Tama na nga yan, sandali ka lang dito. Magpahinga ka na sa silid mo. Tawagin kita pag nakaluto na. Ay, nga pala, nasan si Lingyin? May dala ako sa kanya galing Wanzhou. Naku, yung batang yun, napakahilig dyan. Lingyin! Kuya! Saan ka ba galing? Para to sa'yo. Paborito ko po ito! Teka, yung tanghulo na hawak mo, saan mo nakuha yan? Binilhan mo ba siya? Nasa kusina ako buong araw. Wala akong oras para bumili niyan. Binigay ko na sa'yo lahat ng salapi ko, hindi ba? Wala na akong pabili niyan. Ay, Ikaw bata ka, saan mo nakuha yan? Oo nga. Ikaw ba ang bumili nun para sa kanya? Hindi Ay, nagmakaawa kasi siya sa akin eh. Ayaw niya akong tigilan. Binili mo dahil nagmakaawa siya. Ang yaman mo naman pala. Kain ng kain, masisira ang ngipin mo. Ayos lang masira. Ayoko ng ngipin ko. Ayoko ng ngipin ko. Ayoko nito. Kakain lang po ako ng kakain kahit wala na akong ngipin. Makulit talaga ang kapatid ko. Sunod ang layaw sa pamilya. Ginoo, patawarin niyo siya. anak, kilala mo ba ang lalaking yun? Hindi po, Ama. Nakatitiya ka ba, ha? Kung ganon, bakit tinanggihan niyang salapi mo? Kakaiba rin siya, ha? Kumakain ka pa rin. Huwag kang tatanggap ng pagkain na bigyan ng hindi mo kilala. Baka masamang tao yun at pumunta. Ayoko na kainin. Halika na! Nagugutom na ako! Tara na. Ginoong Song,
48 beses mo nang ginagawa to. Kaya ka bang kaya mong gumawa ng ubas na kasing laki ng peras? Ngayon, mapagtatagumpayan ko na to. May naisip ako. Kung pagdikitin mo na lang kaya yung ulo ng kuneho at katawan ng baka upang makakain ako ng maanghang na kuneho na kasing laki ng baka. Ay naku, maaari bang kahit minsan, huwag pagkain ang isipin mo? At isa pa, hindi maaaring pagdikitin ang dalawang magkaibang hayop. Paghahalo ng lahi yon. Tsaka hindi sila maaaring magkaanak. Hindi magkakaanak? Alam mo, yung mga hayop kasi, upang makabuo sila ng bagong lahi, may gagawin muna silang... Anong gagawin nila? Oo nga. Anong gagawin nila? Paano dumadaming mga hayop? Paano sila nagkakaanak? Anong ibig sabihin nito? Ginoong Song, may naghahanap po sa inyo. Paano sila dumadami? Anong ginagawa nila? Binayaran niya po ako. Sabi niya, ibigay ko to sa inyo. Pati na rin po itong karwahe. Ay! Ginoong Song. Ang katumbas na palitan ang hindi nababagong tuntunin ng alkimiya. Ang katumbas na palitan? Tama! Ang sabi ni Maestro sa akin noon, hindi pagbabago ang kahalagahan ng alkimiya, kundi pagpapalit. Pagpapalit? May kapangyarihan ang sandata dahil sa enerhiya. Mayroong nabubuhay dahil din sa enerhiya. Kung ganun pala, may enerhiya ang buhay, Ginoong Song? Huwag kang istorbo. Ang hindi nababagong tuntunin ng alkimiya, ang mga tao kailangan ng enerhiyang na isasalin-salin. Kaya nitong bumuhay ng kaluluwa at bumuo ng buhay. Makabubuo ng buhay? Kalokohan naman yun. Parusahan ang nagsulat niyan. Ang dapat sa kanya, kamatayan. Tanungin mo siya, kanino galing itong aklat? Opo, sige po. Sabihin mo, kanino ito galing? Teka, bakit naman ako nagugulat? Ba't parang matagal ko na itong alam? 3, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Paano ko nalaman gawin yun? Gino, tulad ng sabi niyo, walang asukal. Nilagyan ko po ng toyo, sibuyas at bawang. Layas! Lumayas kayo! Patay na si Weyen! Walang kwentang mga gabay! Ang lalakas na loob niyo ah! Hindi niyo ba kilala kung sino ang aking ama? Wala kaming pakialam. Namimilit ka ng babae. Dapat kang parusahan. Siniraan din niya ang mga tagapagtanggol. Dakpin siya! Tayo dyan! Ay, nakahalo na ako eh. Tuloy na natin. Iwan niyo ako! Bitaw sabi! Bitiwan niyo ako! Anong problema? Wala. Itong lugar na to, tila kilala ko. Hindi kaya naglaro na tayo dito? Tapos na tayong Janjo. Sana manatili ang pagkakais sa inyong lahat. Pati na rin ang pagtulong nyo sa akin. Tama yun. Kalimutan yung hindi nyo pagkakaintindihan. Magkasundo na kayo. O sige, basta para sa'yo. Huwag kayong mag-alala. May hinahanda ako upang mabawi ang espada ko. Magtatagumpay tayo. Tiyak ako riyan. Sira naman yung kaluban mo. Huwag na lang. Mukhang nalungkot kayo nang sabihin kong suriin niyo ulit ang mga kaso. Hindi tama yun, ha? Kasi kalahating buwan na mula nung umuwi tayo. Sige, wag na nga alam. Dadalhin ko kayo sa bahay aliwan mamaya.
Para sa'yo, Ginoo. Ay, nakakatuwa naman kayo. Prinsesa, bakit po bigla niyong naisipan na dumalaw sa Linoho? Hindi ko rin alam. Basta bigla ko na lang naisipan. Ayos na rin to. Gumagaan ang loob ko pag naroon ako. Tila meron lang kakaiba. Sa tuwing nagpupunta tayo sa Linoho, sumasaya kayo at nakapagsusulat ng magagandang tula. Ngunit prinsesa, ipaalala ko lang. Sa tuwing umuuwi ka galing Linoho, bigla kayong nagkakasakit at walang ganang kumain. Hindi na yun mangyayari pa. Ngunit di ko rin alam kung bakit. Tigil! Narito ang prinsesa! Sino nang aabala? Sino nang aabala? Tumigil ka! Ang lakas sa loob mong titigan ng prinsesa! Mahal na prinsesa, patawad sa abala. Hindi ko pa ba nasabi, kahit bihira ako rito, dapat nililinis niyo pa rin ito. Opo, patawad prinsesa. Wala naman kasi siya rito, kaya bakit ko ipalilinis? Oo nga, ito rin oh. Lalo ng salitang matuli. Saktong paglalarawan dito oh. Mas magandang linyang to. Ito, basahin mo. Ibig ko ring magbasa. Sa labas ng bulwagan ng puro. Ang ganda nun. Basahin mo ito. Ito talagang paborito ko. Ito ang pinakamaganda. Ngayon lang po, may nagbigay nitong aklat na ito sa akin. Sabi niya, ibigay ko sa inyo yan. Huwag kayamanan ang iyong pahalagahan, kundi ang iyong kabataan. Ang ganda nitong tula. Ang liwanag na nanggagaling sa takip silim, ang kasama niya habang umiiyak sa dilim. Ang mga perla sa dagat, tila kanyang luha. Ang bundok ng Landian, singganda ng kanyang mata. Ay, naibigan kong linyang yun. Tapos na. Eto, prinsesa. Nasaan yung kalahati? Saan yung kalahati? Yung kalahati, ibibigay ko sa kalahati ng taon. Nakakainis ka naman eh. Palagi mo akong binibitin. Prinsesa, pag binigay ko sa'yo lahat ngayon, baka pagsawaan mo ko agad. Ang lakas ng loob mo magsabi ng ganyan, hindi ka na nahihiya. Makapal talaga yung pagmamukha mo eh, ha? Uy, masakit. Prinsesa, teka, maghintay ka lang. Babawi ako sa'yo, pangako yan. Susulat ako ng maraming tula at lilikumin ko para sa'yo. Sinungaling, isulat mo na. Abala ako ngayon eh. Marami akong gagawin. May inuman kami na nagsubuang siya at Song Bing Bang. Ano? Makikipag-inuman ka na naman? Ang ganong pakiramdam, hindi na mauulit. Tila matagal nang nawala at hindi na mahanap pa. Nasaan yung taong sumulat nito? Ang sabi lang niya, papunta po siya sa banda ron. Mahal na prinsesa! Mag-iingat kayo! Tumin yung mamarabati. Simula ngayon, nais kong maging kaibigan mo. Huwag kang matakot, nandito ako. Hintayin mo ang pagbabalik ko. Prinsesa, anong problema? Tila ba? May mahalaga akong nakalimutan. Ano yun, prinsesa? Ayan.
na ang ating pagkain. Nakakatakam Mahal ba? ko, narito na ang paborito mong Aba, alimango. may pagdiriwang ba tayo? Masarap Bakit yun. may alimango tayo para sa hapunan? Sige ko, kumain ka na, ha? O sige na, kain na. Doding, para sa ito. Salamat. At ito naman, sa akin ito. O, sige. Ito naman, para kay... Bakit may sobrang isa? Mali ako ng bilang. Sige lang, Sige, kumain lang hayaan mo kayo, na. kain na. Kain na tayo. Eto pa, kumain din kayo ng karne. Huwag din naman puro isda, ha? Ano nangyari? Ina, Bakit? masyado pong maalat yung isda. Ano ka ba? Hindi maalat yan? Talaga? Patikin na. Eto. Kay Kuya? Anak, eto, yan na lang ang kainin mo. Sige na, kain na. Kain na tayo, kain na. Sige lang, kain na. Hindi naman maalat yung isda. Anong hindi maalat? Sobrang alat po kaya niyan. Tumakbo na tayo, bilis! Sige. Nariyan na ako! Oo, baka madapa. Halika, dito ka na lang sa akin. Sige na, tara. Huwag kang lalayo, ha? Dito ka na lang sa akin. Nais kong umuwi sa amin. Ang ama ko kasi malapit ng kanyang kaarawan. Nakakatuwa naman. Maaari ba kitang samahan? Sabay na tayong bumalik doon. Sige po. Sige po. Tayo na. Ama, tulungan ko na po kayo. Naayos lang. Alis na tayo. Tayo na. Yeah. Ginoong Shu, oras na upang umalis. Halika, may ipakikilala ako sa iyo. Maestro, narito na siya. Batid ko, nakalulungkot pag nalimot ka na ng lahat. Oo nga eh, salamat sa'yo. Di ba, pinayagan kitang makita sila. Lahat may kabayaran. Anong handa mong isugal? Sa kayamanan, walang buhay na walang hanggan. Ngunit masasawi ang sinumang mawala nito. Yung kayamanan sa katawan ko, kung nanaisin mo, sa'yo na anumang oras. Simula pa man noon, hindi ako kasama sa mga taong nais kunin ng kayamanan sa iyo. Alam mo ba kung bakit sa iyo ibinigay ang itim na sandata at itinuro sa iyo ang mga pamamaraan kung bakit kanila pinrotektahan? Ang dalubtala nais magtagumpay gamit ang kapangyarihan at kayamanan ng Dafong. At nasa iyo ang kayamanang ito. Bukod pa ron, isa ka ring mandirigma, kaya ikaw ang pinakatugma na magsagawa ng balak niya. Sa oras na magawa mo yon, magiging isa ka sa tauhan niya. At sa panahong yon, makukuha na niya ang kayamanan sa iyo. Pag wala na sa katawan mo ang kayamanan, haharap ka na sa kamatayan. Kung ganun pala inililigtas mo ako, hindi ba parang nakakatawa yun? Tapat kami sa layuning ito. Isang kalutasan lang ang nabuo namin. Sa pagtatago ng lihim ng langit, mahahadlangan namin ang dalubtala. At hindi kanila mapaiikot sa kanilang mga kamay. Makalalaya ka. Ako lang
ang taong maaari mong pagkatiwalaan. Sino ka ba talaga? Ang buhay ay sadyang payak lamang. Umaasa akong busog ka lagi at payapa araw-araw. Kaya naman, pinangalanan kitang Ninya. Ninya, alam mo ba na ang kayamanan ng Davao ay ating tunay na pag-aari?天生我也，天地心，风动因危险，但是妄念错判结，一怒又刀剑，受人不公为圣贤。此间万古如长夜，看不变，唯有心事毕生所事不变。心若万象如无边，这光焰，朝夕一血，我便像一光化现。树欲静而风不忍歇，是黑暗幻灭。我也，天地心，风动因危险，暗示妄念错判结，一怒又刀剑，受人无功为圣贤。此间万古如长夜，看不变，唯有心知毕生所事不变。万象如无言，这妄言，朝夕一血，我便像一光化现。树欲静而风不。万象如无言，这妄言，世人狂悲占领权，途经成劫不解，手持明月照长天，是一生幻世当光耀边缘。At doon nagtatapos ang part 1 ng Guardians of the Dafong. Teka, yun lang yun? O ano kaya kung laro pa tayo ng isang round? Sige, isa pa. Uy, gusto ko yan Ayoko na. Next time na lang. Nakakalungkot naman yung pagkamatay ni Pinunong Wei. Oo nga, parang nalampasan yung kwento ng pangkat ng tambal. Yun na kasi yung second level. Pati na rin yung nangyari sa Yunju. Okay, ayos yun. Balik tayo next time, ha? Sige, game ako. Oo ba? Tara na.
Yang Ling! Yang Ling! Anong ginagawa mo? Tara na. Sige. Yang Ling. Sa katapusan, tungkol sa sinabi sa iyo ng lalaking nakaitim, alam mo bang ibig niyang sabihin? Di ko alam eh. Yung tungkol doon, sasabihin ko sa iyo